Last week ay pinag-usapan natin ang nakakamanghang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nalaman natin na ang kanyang pag-ibig ay parang spa. Bakit spa? Kasi feeling ko kasi sobra tayong pinapamper ng Diyos. Sobra-sobra yung grace niya para sa atin. Ang ibig sabihin ng spa, sa message natin last week ay S, God's love for us is sacrificial. Ang pagmamahal niya ay willing magsakripisyo. At ipinakita niya yon nung pinadala niya ang kanyang anak, ang Panginoong Yesus, upang bayaran ang ating mga kasalanan sa krus. Tapos, hindi lang sacrificial ang pagmamahal ng Diyos, kung hindi, letter P, God's love is personal. Nilikha ka ng Diyos na kakaiba sa iba at may personal siyang purpose para sa iyo. Nilikha ka din niya para mahalin, makasama, makausap, magabayan at maingatan. Hindi siya malayong Diyos na ang hirap abutin. In fact, mas kilala ka niya kaysa sa pagkakilala mo sa iyong sarili. Then letter A, God's love for you is absolute. Wala itong kondisyon, limit at rules. Hindi nakabase ang pagmamahal niya sa performance mo. Minahal ka niya dahil siya ay pag-ibig. At hindi ito dahil sa iyong mga gawa. Kaya nga, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong kaligtasan dahil walang makakapaghiwalay sa iyo sa kanyang pagmamahal. Sabi sa 1 John 4:19, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Na-realize ko na kung totoong natanggap natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin ng personal at hindi sa karanasan ng ibang tao sa Diyos, ay magkakaroon tayo ng bunga. Ang bunga nito ay pagmamahal din sa Kanya. Kaya kung gusto nating lumago yung ating pagmamahal sa Diyos to the point na hindi na tayo ang nabubuhay para sa ating sarili, ay araw-araw kailangan nating i-appropriate sa ating buhay ang pagmamahal ng Diyos. Hindi mo lang tatanggapin ng minsanan ang pag-ibig niya, kung hindi araw-araw. Titikman natin yung kabutihan niya moment by moment sa ating buhay. Kahit ano pa yung ating sitwasyon. Nung Thursday ay nabangga ang sasakyan ng aking asawa sa isang kotse. Kasi nakatulog siya. Sa halip na magtampo sa Diyos dahil malaki yung gastos, ay nagpasalamat kami sa kanya dahil buhay yung aking asawa at hindi nasaktan yung nabangga niya. Nagpasalamat kami dahil hindi siya sa mga bangin dito sa Antipolo na aksidente. Pangatlo, yung nabangga niya ay hindi siya inaway sa daan at siya pala ay kapitbahay din namin. Pangapat, ang Diyos naman ay nangako din na magpo-provide sa ating pangailangan. Na-realize ko, kung araw-araw magiging mapagpasalamat lang tayo sa Diyos, ay magiging ganap ang pagmamahal niya sa ating puso. The more tayong tumatanggap ng kanyang pag-ibig, the more natin mararanasan ng kanyang pagkilos para sa ikabubuti natin. The more siya kumikilos sa buhay natin, mas lumalago naman yung pagtitiwala natin sa Kanya. The more na lumalago yung pagtitiwala natin sa Kanya, ay the more na lumalago din yung ating pagmamahal sa Kanya. At the more na lumalago yung ating pagmamahal sa Kanya, ay the more tayong natututong sumunod. Na-realize ko na pag natutunan mo magmahal sa Diyos, nako, natutunan mo na din kung paano lumakad sa purpose ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi nilikha ka niya para mahalin at mahalin mo din siya. At pag ito ay nagagawa mo, nako, natutupad mo na ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. So pag-uusapan natin ngayon kung paano ba natin susuklian ng pagmamahal sa Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Tandaan natin na ang pag-ibig ay hindi lang feelings o emosyon. Bakit? Kasi ang feelings ay dumarating at nawawala. Kaya pinakita ng Diyos kung ano ang tunay na pag-ibig nung siya ay namatay para sa ating kasalanan. Ang tunay na pag-ibig ay practical. Meron itong aksyon at pagsasagawa. Hindi lang basta sinabi ng Diyos na mahal kita, kung hindi meron siyang ginawa para mapabuti tayo at ito ang nagpatunay ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya kaibigan, kailangan nating matutunan kung paano natin isasagawa ang pagmamahal sa Diyos. Ito yung pag-uusapan natin sa part 2 ng ating The Love Journey series. Kung bago ka sa channel na ito, ay tapusin mo ang mensahe kasi kung maisa sa buhay mo ang pag-uusapan natin, nako, matutupad mo ang layunin ng Diyos para sa iyo at mapapaluguran mo din siya sa iyong buhay. Paano nga ba natin mapapakita sa Diyos na minamahal din natin siya? Ang acrostic natin ay PEP, PEP. Yung letter P, to love God, is to prioritize your relationship with God. E,
To love God is to earnestly desire Him. At letter P, to practice obedience consistently. So, umpisa natin. To love God is to prioritize your relationship with God. Kung mamahalin mo ang Diyos, ay siya ang gagawin mong priority. Kaibigan, kung ikaw ba ang tatanungin, ay priority mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Paano mo ito na ipapakita sa Kanya? Sabi sa Marcos 12:30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Grabe, 4 na beses sinabi yung salitang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Hindi sinabi na kalahati o mas lamang dapat. Hindi, ang ibig sabihin ay kung magmamahal ka sa Diyos, wala siyang kahati. Siya ang priority. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka papayag na agawin ng trabaho o negosyo o anumang material na bagay ang pag-ibig mo sa Kanya. Hindi mo hahayaan na agawin ang pagmamahal mo sa Kanya ng iyong asawa, anak, magulang at iba pang relasyon. Ang pagmamahal mo sa Kanya ay undivided. Siya ang priority. Para sa iyo, ang pagpapalago ng inyong pagmamahalang relasyon ang pinakamahalaga. Sabi sa mga awit 73:25, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. Grabe, ang sabi dito ni Asaph na ang Diyos lang ang tangi niyang kailangan. Ang ibig sabihin, para sa kanya ay ang Diyos ang pinakamahalaga. Kaibigan, masasabi mo ba sa iyong sarili na ang Diyos ang pinakamahalaga sa iyong buhay? Kaibigan, kung ang sagot mo ay parang hindi yata, ay ang susunod na tanong ay ano ang mga bagay o sino ang umaagaw sa pagmamahal mo sa Diyos? Narealize ko na hindi tayo pwedeng magmahal ng sabay sa dalawang bagay. Sabi sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaibigan, hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos pero mahal mo din ang sanlibutan. Hindi ko sinabi na bibitawan mo yung trabaho, negosyo, hobbies o iba pang bagay. Kung hindi, sa lahat ng ginagawa mo sa trabaho, negosyo, hobbies at iba pa, ay nakikita ba na ang Diyos pa din ang priority mo? Nung ako ay nagtayo ng isang maliit na negosyo, ay ang tendency ko ay mas mahalin ito kaysa sa Diyos. Nung pinagpala na siya ng Diyos at dumadami na ang kailangan naming asikasuhin, ay ang tendency ko, isantabi muna ang Diyos. Naubusin ko yung aking oras at lakas para sa pagkita ng pera at hindi ko siya gawing priority. Anyway, sabi ko, nag-worship naman ako pag Sunday. Na-realize ko, madaling mangako sa Diyos pag nag-uumpisa pa lang at hindi pa busy. Sabi ko kasi kay Lord na ang reason kaya gusto ko ng negosyo ay upang makapag-disciple ako ng aming magiging employee. Kaya lang, nung nagiging busy na kami ay naroon na yung temptation na, Lord, wag muna, delay na lang natin muna yung discipleship. Nagbibigay naman ako sa church at nag-worship. Pero alam mo, pinaalala sa akin ng Diyos kung sino ang dapat na nasa puso ko. Kaya kahit anong mangyari, ay nagsimula kami umattend ng Bible study kasama ang aking mga katrabaho. Nagsimula din ako magbahagi ng mabuting balita sa kanila at eventually ay nagsimula kami sa aming opisina ng discipleship group. At ginagawa namin ito sa oras ng trabaho. Pinapaalala sa akin ng Diyos na hindi masasayang yung pagpapagamit ko sa Kanya ng oras para kausapin niya kami dahil siya naman ang may-ari ng aming kumpanya. Hindi nagtagal ay sinasama ko na din yung aking mga katrabaho sa ministry sa ibang kumpanya. Nakakatulong na din namin sila. Ang aming mga resources gaya ng sasakyan, projector, sound system ay nilagyan ko ng budget dahil ang priority namin ay ang Diyos. Ang priority ay ang kanyang agenda na magligtas ng kaluluwa at hindi ko dapat i-prioritize ang aking personal na agenda. Pagdating sa aking family ay pinaalala ulit ng Diyos na siya pa rin ang priority. Yung aking mga anak ay homeschooled para ma-disciple namin sila. Pagdating sa aking marriage ay ang Diyos pa rin ang priority. Accountable kami ng aking asawa sa bawat isa at sa mga oras ng conflict ay ang pagpapatawad at pagmamahal ng walang kondisyon ng aming inuuna dahil ang Diyos ang priority. Siya ang sentro ng aming buhay. Hindi kami perfect at nadadapa pa din, pero tumatayo kasi ang pagpapalago ng aming relasyon sa Diyos ang priority.
Kaibigan, ganun yung pagpapakita ng priority sa Diyos. Naiikot ang iyong buhay sa Kanya. Bakit? Kasi minahal ka niya ng sobra. At ang pagpapakita mo na siya ang priority sa iyong buhay ay patunay ng iyong pagmamahal sa Kanya.